Nung pag-aresto ay okay sila. As a matter of fact, nung dumating ako, si Miss Ligot was already emotional. So, it took me some time before I could leave. Nung time na yun, before I could visit General Ligot. Pero, so, sigurado ko lang, nakalmado na siya, okay na siya. According to her, when I left, okay din na siya, pwede na siyang iwanan. So, that was my first order of business. Okay. Last night, when I got home na lang, that's when I Pero, decided to... attorney, sa susunod na mga hearing ng Senado, dadalo na po sila, lalo na si Mrs. Kasi si General nandun na sa Senado Well, yes, definitely. Ang reason naman namin before for not attending was for medical reasons. In the case of General Ligot, actually, ito yung first time na niyang na-miss yung hearing. In the case of Mrs. Ligot, it was always a medical reason. So, last hearing na sana, attorney, no? Last hearing na sana pala yung kaso. Apparently, yeah. Pero, if there's no medical reason, we will attend naman we didn't have any other reason. Unfortunately, in this case, we had a medical reason. That is what the client told us, and that we relayed that message to the Senate. Unfortunately, it didn't turn out to be apparently according to the Senate. So walang rason na iisnabin nila yung hearing kahapon, attorney, no? There's no intention to snub. According to my clients, may kasakit nga sila. Okay. Unfortunately, siguro at the time na chinek sila, may epekto yung medicines. I don't know, kasi I'm not a doctor, pero apparently that was the case. So, okay. Ayun ang report. I can't blame the doctor, Senate doctor, kasi baka yun nga yung nakita niya at the time na chinek sila. Okay. So, yeah. Attorney, salamat. Okay, salamat. Good morning po. Attorney Rafi Sialcita po, abogado ng mag-asawang Jacinto at Erlinda Ligot. Sa ibang balita, Vice President Jejomar Binay ay susulat sa Chinese government para muling iapela ang parusang bitay sa 3 Pilipinong sangkot sa drug trafficking. Ang mga kaanak naman nasa death row umaasa pa rin mapapababa ang sentensya ng mga mahal sa buhay. Narito ang report ni John Consulta. Kahit pa daw niyang suntok sa buwan na mabaligtad ang sentensya ng asawa, nagdulot pa rin ng hinagpis sa misis ni Ramon Credo ang nakatakda niyang bitay sa Marso at 30. Pero higit sa kanya, ang 4 na taong gulang na anak daw nila ang naapektuhan. Sabi naman sa akin ng anak ko, Mama, huwag ka kasing malungkot. Pag nalulungkot ka, nalulungkot din ako. Huwag ka kasing iiyak para hindi rin ako iiyak. Yan, kaya po, natulog na lang kami na magkayakap. Masakit po. Kaya naman hiling niyang matulungan sila mag-ina na makapunta sa China para kahit papano'y makita at makausap man lang sa huling pagkakataon ang kanyang bibitaying asawa. Magsusorry din ako sa kanya. Kasi alam ko naman na hindi lang naman niya kasalanan lahat ang nangyari sa amin. Siguro nga, kung hindi agad ako sumuko, kung nakaya ko pa sanang tiisin lahat, di sana hindi kami naghiwalay at hindi niya napasok ito. Ang pamilya ordinaryo naman, mabigat ang mga paa habang tinutuo ang Department of Foreign Affairs para ayusin ang papeles papunta China ngayong weekend para sa posibleng huli nilang pagkikita kay Sally Ordinario Villanueva. Gumagawa kami ng paraan na para lang maipagpaliban yung kaso ng anak ko, para maipakita namin sa bansang China na talagang inosente siya. Kumustahin lang po namin siya at sabihin namin sa kanya na huwag makalimot sa taas. Ang pag-asang pinangahawakan ng pamilya ng mga bibitayin, nakasalalay ngayon sa huling hakbang na ikinakasa ni Vice President Jejomar Binay. Kung di raw siya payagang makapunta sa China, tulad ng ginawa niyo noong Pebrero, susulat siya sa mga kinauukulan doon. Dinidisenyo lang namin kung ano ilalaman ng sulat, kung paano ba ang magiging appeal. No? Pero tingnan lang natin. Basta ang posisyon namin, hanggat hindi na-execute, hindi tayo titigil ng paggawa ng pamamaraan upang maiwasan yung execution nila. Kami naman, ang Pangulo mismo is very much concerned at ang Pangulo talagang kikiusap nga, nadagdagan natin ang ating panalangin at saka si Pangulo sinasabi lahat
at lahat ng maaaring magawa upang magpatuloy sa stay of execution, gagawin namin. Hindi naman tuto ng Malacanang sa pagsisikap na may apela pa rin ang tatlo, pero tila dumidistansya ang palasyo. My understanding is walang instruction si Pangulo Aquino ngayon. Vice President will be signing the letter that will be sent to China. Ang embahada naman ng China sa Pilipinas, humihingi ng pangunawa saan nila parusang kailangang ipataw sa tatlo nating kababayan. This is something that has to happen in accordance with the Chinese law. So we hope to have the understanding from the Philippine public and also the Philippine government. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Kaugnay po ng balitang yan, mausap natin sa telepono ang asawa ni Ramon Credo na isa sa mga nasentensya ng bitay sa China. Miss Credo, good morning. Babalikan po natin si Miss Credo. Kaugnay po ng sitwasyon ng kanyang asawa na nakatakdang bitayin sa March 30. Samantala, Bureau of Animal Industry at Food and Drug Administration nakatagdang magpulong ngayong araw ukol sa pagpapatigil ng importation ng ilang pagkain mula sa ilang prefectures sa Japan. Pinapasuspende ang pag-aangkat ng ilang produkto dahil sa banta ng radiation. Narito ang report ni Julius Segovia. Galong-galong gatas ang itinatapon na lang sa Fukushima, Japan. Matapos matuklas ang kontaminado ito ng radiation mula sa napinsalang Daiichi Nuclear Power Plant. Ang pangamba sa radiation contamination din ang dahilan kung bakit dito sa Pilipinas, pansamantala munang ipinatigil ng Bureau of Animal Industry o BAI ang pag-aangkat ng Pilipinas sa mga animal product at byproduct mula sa 4 na prefecture ng Japan na apektado ng radiation. Kabilang sa mga produktong yan ang karne, gatas at mga produktong may gatas tulad ng tsokolate. For the meantime, suspend muna natin yung any processing ng application ng importation from the affected area. Pero may paglilinaw ang Food and Drug Administration ng bansa. Bagamat maaari raw magban ng karne at ibang klase ng gatas ng BAI, ang pagbaban daw sa processed food tulad ng tsokolate, dapat idinadaan sa FDA. Ang Food and Drug Administration ay wala pa pong binand na produkto na nanggagaling sa Japan. Kami po ay magkukolekta ng mga samples ng mga produktong ito at ito po ay ipasusuri doon sa PNRI. Sa ngayon, ayon sa BAI, ligtas pa naman ang lahat ng mga tsokolate mula Japan. Kabilang ang huling batch na dumating dito sa bansa noong March 12, isang araw matapos tumamang malakas na lindol at tsunami sa Japan. Ang ganitong pagtitiyak, makakatulong daw sa mga Japanese store sa Maynila. Posible raw kasing nag-imbak na ang mga parokyano ng Japanese products habang tiyak pangligtas sa mga ibinebenta sa merkado, gaya ng ginawa ng suking si Josephine. Ano sila quality ang lagi nilang inuuna Pero paano na raw ang susunod pang mga stock nila ngayong may temporary suspension ng BAI sa pag-aangkat? Malaki talaga yung effect sa amin nun. Kumbaga, unang-una, ito yung business namin, yung Japanese grocery. So, talagang kailangan namin yung magparating kami ng mga foods na nanggagaling sa kanila, sa Japan. Na-expect natin clearance once na magkaroon ng declaration ang Japan na the area is already safe. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. At kagnay po ng balitang yan, makakausap natin si Bureau of Animal Industry Director Efren Nuestro. Director Nuestro, good morning po. Good morning sa inyo, Tia, sa atin po mga nakikinig ng program. Director, linawin lang po natin yung listahan ng mga produktong ipagbabawal na angkatin mula sa Japan. Ito po yung mga gatas, tsokolate, ano pa pong ibang hindi pwedeng angkatin sa ngayon? So far po yung atin po namang ini-import sa Japan, mga lang to, yung mga chocolate na may gatas, wala naman po tayong na-i-import ng mga karneriyan. So, ang pinagbabawal po natin or tinatawag nating temporary suspension, ito pong mga produktong to, yun pong mga chocolate with milk. Ito happen na hindi po yung chocolate per se, pero yung pong produkto na meron pong animal origin, ibig po sabihin, kasi yung pong ating veterinary quarantine clearance, ang nasasakop lang po yung mga nanggagaling po sa ating mga ating livestock and poultry. Pero Director, linawin lang din natin, yung mga nandito na ngayon sa bansa, safe pa po yung mga ito. Pwede pang bilhin, pwede pang kainin. Opo, kasi lumalabas po sa ating record na ang pinakahuli pong dumating noong March 12 na umalis po ng Japan ng March 4. Wala pa po yung insidente
na earthquake doon sa Japan nung umalis po yung produkto. So, pwede po natin sabihin na safe. At nung dumating nga po ito, nung March 12 na yung pong panahon yun, maaaring naririto na po sa mga, sa shoreline ng Pilipinas nung dumating. So, ito po yung safe. Wala po tayong dapat ipangamba rito. Pero bukod po ba sa Fukushima, sa Ibaraki, Tochigi at Gunma, meron pa pang ibang lugar sa Japan na posibleng isama doon sa listahan ng mga lugar na hindi pwedeng pag-importan ng mga ng pagkain? Well, so far, ang ating pong concern ay yung pong area na malapit na po rito sa nuclear plant na ito, yung 4 na reactor na ito. No? So, wala po naman tayong pwede pang basihan na ipagbawal yung mga produkto na manggagaling sa iba pa pong lugar. Alright, Director Efren Resto, maraming salamat po. Abangan po namin ang magiging resulta ng pakikipagpulo ninyo sa FDA. Good morning po. Opo. Suspect sa pananambang sa babaeng radio broadcaster, pinagahanap na. Official album recording ng kasal ni Prince William at Kate Middleton ilalabas sa internet ilang oras pagkatapos ng kasal sa April 29. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Masayang bonding at chikahan tuwing umaga ay hatid sa inyo ng unang hirit at Nestle. Di ka pa kumakain, ubus na oras mo. Iba ko, waiter. Sa Pizza Hut, meals within 10 minutes or your lunch is free. Mag-Pizza Hut, 99 pesos super panalo meals. Busog ka sa balita at ginik natin ng unang hirit.